guys, what's up once again pala, Boy OFW here. For today's vlog mga idol, magre-review tayo ngayon sa trending na trending ngayong usap-usapan sa buong Pilipinas. Dahil sa tulay ng Isabela. Magsasalita tayo dito mga lods, disclaimer lang bilang isang mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino na nagbabayad ng tax ng tama mga lodi. Magsasalita lang tayo, magbibigay lang tayo ng opinion bilang isang ordinaryong Pinoy. Nakikisimpatya sa eksenang ito dahil sa katarantaduang ginagawa ng mga kontraktor dito sa bayan ng Isabela. So, tignan natin. Hindi tayo expert dito, hindi tayo engineer. Pero obviously, gaya ng karamihan, gaya ng ordinaryong Pilipino, tignan nyo yun. Base sa nakikita nyong larawan dito mga idol. Tignan nyo to, itong larawan na to. Ayan o. I-zoom natin. Alam nyo ba yung ampaw? Yung ampaw, yung chichirya noong 90s na pop rice na malambot tapos puro hangin. Parang ito yun parang ito yun. Yun. Pero bakit kaya nagkaganito? Sa palagay nyo, comment down below mga lods. Bakit nagkaganito tong structure na to at naging ampaw? Dahil sa kapabayaan ng mga gumawa nito, maraming buhay ang madadamay. Although wala namang namatay, pero maraming aksidente. At ang pinakamalupit nun mga lods ay malaking budget yung nilaan dito, no? Malaking budget, bilyon yung usapan dito mga lods, na galing sa tax ng taong bayan. At dahil sa kapabayaan ng mga nasa likod nito ay masasayang lang at gagastos ulit ng bagong pera na dapat ay para sa ibang proyekto ng gobyerno. Nagsasalita tayo dito bilang isang Pilipino, bilang isang mamamayan, 'di ba? Na bakit nangyayari ito, 'di ba, mga lods? Comment down below. Para sa akin, ito ay isang malaking kapabayaan at isang obviously corruption. Pumapasok dito yung corruption, mga lods. Dahil sa nangyari nito sa tulay na 'to, no? Ang daming sakripisyo, budget ng taong bayan ang ginamit dito, no? So, ngayon, kuhanin ko naman yung mga naging opinion ng mga netizen sa Facebook. So, basahin natin ito. Post niyo yung contractor para naman malaman ng taong bayan para sunod na project, di na sila pwede. Pati yung mga politiko na nakaupo dyan kasi yung budget buo, binigay galing sa taas habang ginagawa yan ang local sa kagaling national bag. Validate yan kung okay ba materials ginamit or ang pagkagawa tapos tinanggap nila hindi pala maganda, dapat lahat sila managot. Pwede. Eto pa. Anong klaseng engineer yan? Ginawa nyo pang bahay ang beam sa tulay, hilaw ang buhos, tas ang bakal ang liit. Bulsa ang inuna, korap talaga, dapat tanggalin ang mga lisensya nito sa proyektong ito. Sayang ang tax ng taong bayan, kaya iboto ang may alam sa Senado, huwag papogi lang at kahol ng kahol. Ayan yung reaksyon ng mga netizen, no? Siguro yung mga taong ito ay nasa Isabela at ang akala natin lahat ay makakatulong, yun ay isa palang perwisyo para sa taong bayan. Another time, another project at gastos na naman to mga lods. So, kailan kaya may mamumunong matino sa mga ganitong bagay? So, syempre, turuan na yan. Turuan. Wala na. Another budget na naman, maabutan na to ng next administration, of course. Ay nako, sayang. Kaya sa darating na mga ganitong halalan, iboto natin yung hindi natin alam kung talagang mga susunod, ganito rin Ay nako, di ba? So, kayo mga lods, anong masasabi nyo? Please comment down below bilang isang mamamayang Pilipino na nasasakupan ng Isabela. And ingat palagi. Mabuhay. Sana maayos pa.